Mga kaibigan, kapatid, nakapos ka na ba upang isaalang-alang ang bigat ng kawalang hanggan? Ang mga echoes ng ating buhay, ang mga pagpipilian na ginagawa natin, ang mismong kakanyahan ng ating pagkatao, lahat ay isang araw ay tatayo bago ang panghuli hukom. Ngayon, nalalaman natin ang isang malalim na pagmumuni-muni, isang paglalakbay sa puso ng ating pakikipag-ugnay sa banal. Galugarin namin ang tatlong pivotal na katanungan na tatanungin ni Jesus ang bawat isa sa amin sa pangwakas na paghuhusga, mga katanungan na matukoy ang ating walang hanggang kapalaran. Ang mga ito ay hindi lamang teolohikal na pagsasanay, ang mga ito ay isang tawag sa personal na pagsusuri, isang tawag sa clarion para sa isang buhay na nabuhay alinsunod sa walang katapusang pag-ibig ng Diyos. Ihanda ang inyong sarili para sa mga sagot na hinahanap namin ang kasinungalingan sa kalaliman ng ating mga puso. Ang unang tanong, butas at malalim na personal, ay nagbubunyi sa mga edad, ano ang ginawa mo sa aking anak? Hindi ito tungkol sa mga ritual sa relihiyon o panlabas na pagpapakita ng kabanalan. Tungkol ito sa pangunahing relasyon natin kay Hesukristo. Ito ay isang katanungan na tinanggal ang barnasan ng pagganap ng relihiyon, na inilalantad ang tunay na estado ng ating mga puso. Isipin ito, aking mga kaibigan, hindi ito isang pagsubok ng aming kaalaman sa banal na kasulatan, ngunit isang salamin ng aming nabuhay na karanasan. Nagbabayad lang ba tayo ng lip service sa kanyang mga turo, o niyakap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas? Suriin natin ang ilang posibleng mga tugon. Mayroong mga maaaring ipagmalaki ang kanilang masusing pagsunod sa mga batas sa relihiyon, ang kanilang walang pagod na gawaing kawanggawa, ang kanilang walang tigil na pagdalo sa mga serbisyo. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay nananatiling hindi nababago ng nagbabago na kapangyarihan ng biyaya. Ang kanilang mga aksyon, kahit na panlabas na kapuri-puri, ay kulang sa tunay, taos-pusong pananampalataya na nagmula sa isang tunay na kaugnayan kay Jesus. Alalahanin ang talinghaga ng pariso at ang maniningil ng buwis sa Lucas Kapitulo 18. Ang Fariseo, panlabas na matuwid, ay hinatulan, habang ang mapagpakumbabang maniningil ng buwis, na kinikilala ang kanyang hindi karapat-dapat, ay natagpuan ang pabor sa Diyos. Ang kanilang mga gawa ay ang pagkakaiba, oo, ngunit ang postura ng puso sa harap ng Diyos ang susi. Pagkatapos ay may mga taong, habang nagsasabing ang pananampalataya, nabuhay ang mga buhay na natanggal mula sa mismong kakanyahan ng mga turo ni Kristo. Lumahok sila sa mga gawaing pangrelihiyon, ngunit ang kanilang mga puso ay nanatiling malamig, hindi napapansin ang pakikiramay at pag-ibig na tinukoy ang ministeryo ni Jesus. Sinundan nila ang isang relihiyon, ngunit hindi isang relasyon. Ang kanilang pananampalataya ay isang ritual, hindi isang paghahayag. Na-miss nila ang pangunahing mensahe, ang mismong puso ng Ebanghelyo. Ang Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5 ay nagpapaalala sa amin, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Alam ng Diyos ang ating mga puso at ating mga aksyon, at sa pamamagitan lamang ng isang relasyon sa Kanya na nangyayari ang tunay na pagbabagong anyo. Sa wakas, may mga, na kinikilala ang kanilang sariling kakulangan, mapagpakumbabang tinanggap si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, na natatanggap ang Kanyang biyaya bilang isang libreng regalo. Ang kanilang buhay, kahit na hindi perpekto, ay minarkahan ng isang tunay na pagnanais na sundin ang kanyang halimbawa, upang mabuhay alinsunod sa kanyang mga turo. Ang kanilang mga puso ay umaapaw sa pag-ibig, pasasalamat, at isang malalim na pangako na maglingkod sa kanya. Ang kanilang pananampalataya ay hindi isang pagganap ngunit isang pagbabagong anyo, isang radikal na pagbabago ng puso na ipinakita sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ang tugon na nakalulugod sa Diyos. Ito ang tugon na sumasalamin sa kawalang hanggan. Dapat nating tanungin ang ating sarili, aling tugon ang sumasalamin sa ating sariling paglalakbay. Ito ay isang katanungan na nangangailangan ng matapat na pagsisiyasat. Dapat nating suriin ang katapatan ng ating mga puso, tinanggal ang harapan ng pagganap ng relihiyon upang maihayag ang totoong katangian ng ating kaugnayan kay Kristo. Ang paghatol ay hindi tungkol sa ginawa natin, ngunit kung sino tayo dahil sa Kanya. Tungkol ito sa pagbabagong naganap sa loob. Ang introspection na ito, ang aking mga kaibigan, ay hindi isang paghatol, ngunit isang landas sa mas malalim na pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagkilala sa agwat sa pagitan ng aming mga panlabas na kilos at ang panloob na gawa ng aming mga puso.
Mag-isip ng isang magandang crafted vessel, panlabas na glimang, ngunit sa loob ay basag at basag. Iyon, ang aking mga kaibigan, ay ang panganib ng pagganap ng relihiyon ng walang tunay na pananampalataya. Maaari nating maingat na polish ang panlabas, maingat na sumunod sa mga batas sa relihiyon at ritual, gayunpaman ang mga bitak sa loob ay nananatili, na nakatago mula sa casual na tagamasid, ngunit maliwanag na malinaw sa nakikilalang mata ng Diyos. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento sa Mateo Kapitulo 25. Ang alipin na inilibing ang kanyang talento, na natatakot sa kanyang Panginoon, ay hinatulan, hindi dahil sa kanyang kawalan ng aksyon, ngunit para sa kanyang kawalan ng pananampalataya. Nabigo siyang mamuhunan, lumaki, magamit ang regalong ibinigay sa kanya. Katulad nito, mabibigyan tayo ng mga regalo ng pananampalataya, pakikiramay, at pag-ibig, ngunit hindi mabibigo na gamitin ang mga ito, upang mapangalagaan ang mga ito, upang payagan silang mamulaklak at magbunga sa ating buhay. Ang hindi pagkilos na ito, ang paglibing na ito ng ating mga talento, ay sumasalamin sa kawalan ng tiwala sa Diyos, isang pag-aalangan na yakapin ang nagbabago na kapangyarihan ng kanyang biyaya. Ang landas sa tunay na pananampalataya ay hindi laging madali. Ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas sa sarili, isang patuloy na pagsisikap na ihanay ang aming mga aksyon sa aming mga paniniwala. Ito ay tungkol sa pagkilala sa ating mga pagkadilim, ang ating mga pagkabigo, at mapagpakumbabang naghahanap ng kapatawaran at gabay ng Diyos. Nangangailangan ito ng kahinaan, isang pagpayag na ilantad ang mga bitak sa ating mga puso, upang payagan ng Diyos na gawing buo tayo. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng pagiging perpekto, ngunit tungkol sa paghabol sa kabanalan, tungkol sa patuloy na pagsisikap na maging mas katulad ni Kristo. Ang paglalakbay ay madalas na puno ng mga hamon, na may mga sandali ng pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mga sandaling ito na ang ating pananampalataya ay tunay na nasubak, na natuklasan natin ang lalim ng walang tigil na pag-ibig at biyaya ng Diyos. Alalahanin si David, ang batang lalaki ng pastol na naging hari. Siya ay isang tao na may malalim na pananampalataya, gayunpaman nakagawa rin siya ng malubhang pagkakamali. Nakipagtalik siya, pagkatapos ay nag-orkestra ng isang pagpatay upang masakop ito. Gayunpaman, kahit na sa kanyang pinakamalalim na pagkabigo, lumingon siya sa Diyos, nagsisisi ng taimtim at nakakahanap ng kapatawaran. Ang kwento ni David ay isang testamento sa pagbabagong anyo ng kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, isang paalala na kahit sa ating pinakamadilim na sandali, hindi tayo lampas sa pagtubos. Ang kanyang buhay, na minarkahan ng parehong tagumpay at trahedya, ay nagsisilbing isang malakas na halimbawa ng patuloy na paglalakbay ng pananampalataya, isang patuloy na proseso ng pagsisikap na ihanay ang ating mga puso sa kalooban ng Diyos. Ang ating sariling mga pakikibaka, ang ating sariling mga pagkabigo, ay hindi dapat mapanghihina tayo, ngunit sa halip ay itulak tayo patungo sa isang mas malalim na pag-unawa sa pag-ibig at awa ng Diyos. Sapagkat ito ay sa ating kahinaan, sa ating pagpayag na kilalanin ang ating mga pagkadilim, na tunay na nahahanap natin ang ating sarili, at sa huli, hanapin ang Diyos. Ang tunay na pagsubok ay hindi ang kawalan ng pagkabigo, ngunit ang pagkakaroon ng pagsisisi at isang nabagong pangako sa kanyang landas. Huwag tayong matakot na suriin ang ating mga puso, harapin ang ating mga pagkukulang, at yakapin ang nagbabago na kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Dinadala tayo nito sa mahalagang elemento ng tiyaga. Ang pananampalataya ay hindi isang static na estado, ito ay isang pabago-bagong proseso, isang tuloy-tuloy na pagsusumikap, isang patuloy na pag-abot patungo sa banal. Mag-isip ng isang magsasaka na nagmamalasakit sa kanyang bukid. Hindi siya nagtatanim ng isang binhi at pagkatapos ay asahan ng isang agarang pag-aani. Nililinang niya ang lupa, binubuo ng mga hindi kanais-nais na paglaki, tubig ang mga halaman, pinuprotektahan ang mga ito mula sa mga peste, at matiyag ang naghihintay para sa bunga ng kanyang paggawa. Ang aming espiritual na paglago ay sumasalamin sa prosesong ito. Magkakaroon ng mga panahon ng kasaganaan at mga panahon ng tagtuyot, mga oras ng pag-unlad at oras ng barrenness. Ang susi ay upang manatiling matatag, upang magpatuloy sa pag-aalaga sa hardin ng aming mga kaluluwa, kahit na ang mga resulta ay tila hindi mahahalata. Isaalang-alang ang paglalakbay ng mga Israelita sa ilang
40 taon na sila ay gumala, nahaharap sa hindi mabilang na mga pagsubok at pagdurusa. Ang pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa ay palaging mga kasama, ngunit ang Diyos ay nanatiling tapat, na nagbibigay ng kanilang mga pangangailangan at gagabay sa kanila patungo sa lupang pangako. Ang kanilang paglalakbay ay hindi isang maayos, walang hirap na pag-unlad, ngunit isang mapaghamong, madalas na mahirap na landas na puno ng mga pag-aalsa at tukso. Gayunpaman, sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito na ang kanilang pananampalataya ay pinino, pinalakas ang kanilang pagkatao, at lumalim ang kanilang pag-asa sa Diyos. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing isang malakas na paalala na ang landas sa pananampalataya ay bihirang diretsyo. Haharapin natin ang mga hadlang, magtiis ng mga paghihirap, at makaranas ng mga sandali ng pag-aalinlangan. Ngunit ang mga hamong ito ay hindi inilaan upang mapanghihina tayo, ang mga ito ay sinadya upang pinuhin tayo, upang hubugin tayo, upang mapalapit tayo sa Diyos. Ang kagandahan ng pananampalataya ay nakasalalay sa kakayahang baguhin ang ating pananaw. Kapag tiningnan natin ang ating mga pakikibaka sa pamamagitan ng lens ng pananampalataya, nakikita natin ang mga ito bilang hindi masusukat na mga hadlang, ngunit bilang mga pagkakataon para sa paglaki, bilang mga pagkakataon na ipakita ang ating pagiging matatag, at bilang mga pagsubok sa ating debosyon. Hindi ito nangangahulugang dapat nating tanggapin ang pagdurusa, sa halip, nangangahulugan ito na dapat nating aktibong makisali sa ating mga hamon, hinahanap ang karunungan at lakas ng Diyos upang malampasan ang mga ito. Alalahanin ang mga salita ni James, isaalang-alang ito purong kagalakan, ang aking mga kapatid, tuwing nahaharap ka sa mga pagsubok ng maraming uri, dahil alam mo na ang pagsubok ng iyong pananampalataya ay gumagawa ng tiyaga. Ang pagtitiyaga, sa turn, ay humahantong sa kapanahunan, at ang kapanahunan ay nagdudulot ng buong bunga ng pananampalataya, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ang paglalakbay na ito ng pananampalataya ay hindi isang nag-iisa na pagsisikap. Tinawagan kaming maglakad ng landas na ito ng magkasama, sumusuporta at naghihikayat sa isa't isa, ibinahagi ang aming mga pasanin at ipinagdiriwang ang aming mga tagumpay. Ang simbahan, ang katawan ni Kristo, ay isang pamayanan ng mga mananampalataya na pinagsama sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-ibig, at isang ibinahaging pangako sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kailangan namin ang bawat isa upang mag-navigate sa pagiging komplikado ng buhay, upang magbigay ng ginhawa sa mga oras ng kalungkutan, at mag-alok ng paghihikayat sa mga sandali ng pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pakikisama, panalangin, at suporta sa isa't isa, maaari nating palakasin ang ating pananampalataya at tiyaga sa ating paglalakbay patungo sa kabanalan. Tandaan, hindi tayo nag-iisa sa ito, kami ay bahagi ng isang mas malaking pamilya, isang pamayanan ng mga mananampalataya na naglalakad sa parehong landas, nagsusumikap patungo sa parehong layunin. Hikayatin natin ang isa't isa, iangat ang isa't isa, at magkasama, magpatuloy tayo na lumaki sa pananampalataya, pag-ibig, at pagsunod sa Diyos. Ang landas sa unahan ay maaaring mahaba at paikat-ikot, ngunit sa biyaya ng Diyos at ang suporta ng ating mga kapatid kay Kristo, maaari nating kumpiyansa na harapin ang anumang mga hamon na nasa unahan. At sa mga sandaling iyon ng kahinaan, alalahanin ang walang tigil na pag-ibig at matatag na pagkakaroon ng ating Ama sa langit. Palagi siyang kasama natin, gumagabay sa atin, pinapalakas tayo, at pinangungunahan tayo patungo sa kapunuan ng kanyang biyaya. Kaya, paano natin mailalapat ang pananalig na ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito tungkol sa ilang abstract na teolohikal na konsepto, ito ay tungkol sa pamumuhay nito, paghinga nito, ginagawa itong mismong tela ng ating pagkatao. Isipin ang mga maliliit na bagay, ang pang-araw-araw na mga pagpipilian. Pinipili mo ba ang kabaitan sa paghuhusga? Pasensya sa pangangati, kapatawaran sa sama ng loob. Ang mga tila hindi gaanong kahalagahan ng mga pagpapasya, na dumarami sa paglipas ng panahon, ay humuhubog sa mismong kakanyahan ng ating pagkatao at sumasalamin sa likas na katangian ng ating pananampalataya. Isaalang-alang ang talinghaga ng mga talento. Ang bawat lingkod ay binigyan ng ibang halaga, na sumasalamin sa mga natatanging regalo at kakayahan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang punto ay hindi tungkol sa paghahambing ng ating sarili sa iba,
naiinggit sa kanilang maliwanag na tagumpay, o pakiramdam na hindi sapat dahil ang aming mga talento ay tila mas maliit. Ang mensahe ay tungkol sa pangangasiwa. Ginagamit ba natin ang mga regalong ibinigay sa atin ng Diyos sa kanilang buong potensyal upang maglingkod sa Kanya at sa iba? Masigasig ba tayong nagtatrabaho sa kung ano ang mayroon tayo, gayunpaman maliit na ito ay maaaring tila, o inilibing natin ang ating mga talento, na nagpapahintulot sa takot o kawalan ng kapanatagan na maparalisa tayo? Nalalapat ito sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang aming mga karera, ating pamilya, ating pagkakaibigan lahat ay mga pagkakataon upang maipakita ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Kami ba ay mabubuting tagapangasiwa ng ating panahon, ating mga mapagkukunan, ating mga relasyon? Inaalagaan ba natin ang mga nasa paligid natin, nag-aalok ng suporta at paghihikayat, pagpapalawak ng pagkahabag at pag-unawa? O natupok tayo sa pamamagitan ng interes sa sarili, pag-prioritize ng ating sariling mga pangangailangan at kagustuhan sa itaas ng mga pangangailangan ng iba? Ang pananampalataya ay hindi pasibo, aktibo ito. Hindi ito tungkol sa paniniwala lamang, tungkol ito sa paggawa. Ito ay tungkol sa paglalagay ng ating pananampalataya sa pagkilos, pinapayagan itong hubugin ang ating mga saloobin, salita, at gawa. Ito ay tungkol sa pagiging isang ilaw sa kadiliman, isang beacon ng pag-asa sa isang mundo na madalas na naramdaman na nawala at nawalan ng pag-asa. Hindi ito nangangahulugang kailangan nating maging perpekto, syempre. Magtutalag tayo, mahuhulog tayo, magkakamali tayo. Ngunit ang kagandahan ng pananampalataya ay nakasalalay sa kapatawaran at biyaya na inaalok nito, kapwa sa ating sarili at sa iba pa. Tandaan, ang paglalakbay ng pananampalataya ay isang marathon, hindi isang sprint. Magkakaroon ng mga oras ng pag-aalinlangan, mga oras ng pakikibaka, mga oras na pinag-uusapan natin ang lahat. Ngunit ito ang mga sandali na ang ating pananampalataya ay nasubak, pinino, at pinalakas. Ito ay sa mga sandaling ito ng kahinaan na tunay na nalalaman natin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos at ang walang tigil na kapangyarihan ng Kanyang biyaya. Huwag mawala ng pag-asa sa mga hamon na kinakaharap mo, yakapin sila bilang mga pagkakataon para sa paglaki, bilang mga pagkakataon na palalimin ang iyong relasyon sa Diyos at maging mas katulad niya. At tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Lahat tayo ay magkasama, sumusuporta at naghihikayat sa isa't isa, naglalakad ng kamay patungo sa ilaw. Patuloy nating malaman, palaguin, at palakasin ang ating pananampalataya, palaging nagsusumikap na mabuhay ang pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Ang landas ay maaaring maging mahirap, ngunit sa biyaya ng Diyos at ang suporta ng ating pamayanan, maaari nating malupig ang anumang balakid at lumitaw ng mas malakas at mas matapat kaysa dati. Kaya, paano natin mailalapat ang prinsipyong ito ng pangangasiwa sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito ilang abstract na konsepto, ito ay tungkol sa paggawa ng malay-tao na mga pagpipilian. Pag-isipan ng iyong oras, halimbawa, malinaw mo ba itong ginugol? Pinupuno mo ba ang iyong mga araw sa mga aktibidad na nagpapalusog sa iyong kaluluwa, na mas malapit ka sa Diyos, na nagbibigay daan sa iyo upang maglingkod sa iba? O pinapayagan mo ba ang mga mahahalagang sandali na mawala, na natupok ng mga pagkagambala, nahuli sa buhawi ng walang kahulugan na mga hangarin? Isaalang-alang kung paano mo ginagamit ang iyong mga talento. Ano ang iyong natatanging likas na matalino? Aktibo ka bang gumagamit ng mga regalong yun upang makagawa ng pagkakaiba sa mundo? Marahil ito ay isang talento para sa pagsulat, at maaari mong gamitin yun upang magbigay ng inspirasyon at pag-angat sa iba. Marahil ikaw ay isang likas na matalino na music hero, at ang iyong musika ay maaaring magdala ng ginhawa at kagalakan sa mga nangangailangan nito. O baka ang iyong talento ay namamalagi sa pakikinig, sa pag-aalok ng isang mahabagin na tainga sa mga nahihirapan. Ano man ang iyong mga regalo, huwag hayaan silang magsinungaling. Linangin sila, pag-aalaga sa kanila, at gamitin ang mga ito upang maglingkod sa Diyos at sa iba pa. At ano ang tungkol sa iyong mga mapagkukunan? Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, kahit na tiyak na bahagi ito. Ito rin ay tungkol sa mga mapagkukunan ng iyong enerhiya, iyong kalusugan, iyong impluwensya. Inaalagaan mo ba ang iyong pisikal at kaisipan? Gumagawa ka ba ng malusog na mga pagpipilian na nagbibigay daan sa iyo upang makapaglingkod ng epektibo?
Ginagamit mo ba ang iyong impluwensya upang maisulong ang mabuti, upang manindigan para sa kung ano ang tama, upang magsalita laban sa kawalan ng katarungan? Ito ang lahat ng mga aspeto ng pangangasiwa. Tungkol ito sa pagkilala na ang lahat ng mayroon tayo ay isang regalo mula sa Diyos, at responsable tayo sa paggamit nito ng matalino, para sa kapakinabangan ng iba at para sa kanyang kaluwalhatian. Isipin ito tulad nito, isipin na bibigyan ka ng isang magandang hardin na may posibilidad. Ito ay puno ng potensyal, ngunit nangangailangan ito ng pangangalaga, pag-aalaga, at pansin. Kung pinapabayaan mo ito, maalalanta ito at mamamatay. Ngunit kung inaalagaan mo ito, kung damo mo ito, kung tubig mo ito, kung pinoprotektahan mo ito mula sa mga peste, umunlad ito at makagawa ng masaganang prutas. Ang aming buhay ay tulad ng hardin na iyon. Bibigyan tayo ng potensyal na lumago at mamulaklak, magbunga para sa kaharian ng Diyos. Ngunit hinihiling nito ang aming aktibong pakikilahok, ang aming masigasig na pangangasiwa, ang ating pangako sa pag-aalaga ng mga regalo at mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Dapat tayong maging sinasadya, maalalahanin, at aktibo sa ating diskarte sa katiwala. Hindi ito isang pasibo na papel, ito ay isang aktibo. Nangangailangan ito ng pagsisikap, dedikasyon, at isang pagpayag na may segowa ang ating pananampalataya. At tandaan, ang mga gantimpala ay higit na malaki kaysa sa anumang pagsisikap na inilalagay natin. Ang kagalakan ng paglilingkod, ang kasiyahan ng paggamit ng ating mga regalo para sa kabutihan, ang kaalaman na nagkakaiba tayo sa mundo, ito ang mga gantimpala na naghihintay sa mga matapat na tagapangasiwa ng lahat na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagpino ng aming pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin na maging isang mabuting katiwala. Ito ay isang panghabambuhay na pangako upang mabuhay ang ating pananampalataya sa mga nasa salat na paraan. Sikapin nating maging matapat na katiwala, hindi lamang sa malalaking bagay, kundi sa maliliit na bagay, sapagkat sa pang-araw-araw na mga pagpipilian na ibubunyag natin ang totoong lalim ng ating pananampalataya. Kaya, paano natin mailalapat ang prinsipyong ito ng pangangasiwa sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi ito ilang abstract na konsepto, ito ay tungkol sa mga pagpipilian na ginagawa natin, ang mga aksyon na ginagawa natin, bawat solong araw. Magsimula tayo sa isang maliit na bagay, isang bagay na tila hindi gaanong mahalaga, ang ating oras. Paano mo ginugugol ang iyong pinakamahalagang mapagkukunan? Pinupuno mo ba ang iyong mga araw sa mga aktibidad na tunay na mahalaga, na nag-aambag sa iyong espiritual na paglaki, na bumubuo sa iba, o pinapayagan mo ang mga mahalagang sandali na mawala, na sayang sa hindi produktibong mga hangarin? Isaalang-alang ang iyong schedule. Pinahahalagahan mo ba ang panalangin, pag-aaral sa Biblia, at pakikisama sa ibang mga mananampalataya? Mahalaga ang mga ito para sa pag-aalaga ng iyong espiritual na buhay, para sa pagpapalakas ng iyong koneksyon sa Diyos, at para sa pagbibigay sa iyo upang maging isang mas epektibong katiwala. Pag-isipan kung paano mo mas mahusay na pamahalaan ang iyong oras upang makagawa ng puwang para sa mga aktibidad na ito. Marahil ay nangangahulugan ito ng pagsasabi ng hindi sa ilang mga pangako, pag-aaral na mag-delegate ng mga gawain, o simpleng maging mas maalalahanin kung paano mo ay lalaan ang iyong oras. Pagkatapos ay mayroong katiwala ng aming mga talento. Lahat tayo ay may natatanging kakayahan at kasanayan, ibinigay ng Diyos na mga regalo na sinadya upang magamit para sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit madalas, minamaliit natin ang ating mga kakayahan, o hindi namin nakilala ang kanilang potensyal. Gumawa ng ilang oras para sa matapat na pagmuni-muni sa sarili. Ano ang magaling mo? Ano ang nasisiyahan kang gawin? Ano ang nagdudulot sa iyo ng isang pakiramdam ng katuparan? Ito ang mga pahiwatig sa iyong mga talento na ibinigay ng Diyos. Kapag nakilala mo ang mga ito, aktibong humingi ng mga pagkakataon upang magamit ang mga ito para sa kapakinabangan ng iba. Kung ikaw ay isang bihasang guro, magboluntaryo sa mga bata ng tutor o manguna sa isang pag-aaral sa Biblia. Kung mayroon kang isang knack para sa pag-aayos, mag-alok ng iyong tulong sa isang lokal na kawanggawa o pangkat ng simbahan. Kung ikaw ay isang likas na tagapagbalita, gamitin ang iyong boses upang magsalita ng katotohanan at magbigay ng inspirasyon sa pag-asa. Ang mga posibilidad ay walang katapusang.
Huwag ilibing ang iyong mga talento, hayaan silang lumiwanag ng maliwanag para sa kaharian ng Diyos. At huwag nating kalimutan ang pamamahala ng ating pananalapi. Hindi ito tungkol sa pagkakasala o kahihiyan, tungkol ito sa pagkilala na ang aming pera ay isang mapagkukunang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Paano mo pinamamahalaan ang iyong pananalapi? Nakatira ka ba sa loob ng iyong paraan? Ikaw ba ay matalino at may pananagutan sa iyong paggastos? Nagbibigay ka ba ng mapagbigay upang suportahan ang gawain ng Diyos? Ang ikapo, syempre, ay isang pangunahing aspeto ng pananalapi sa pananalapi, ngunit tungkol din ito sa pag-iisip sa aming mga gawi sa paggastos, pag-iwas sa hindi kinakailangang utang, at pag-save para sa hinaharap. Ito ay tungkol sa pag-prioritize ng aming mga halaga at pag-align ng ating paggasta sa ating pananampalataya. Isaalang-alang kung saan pupunta ang iyong pera. Sinusuportahan ba nito ang mga negosyo na nakahanay sa iyong mga halaga? Namumuhunan ka ba sa mga bagay na magdadala ng pangmatagalang benepisyo, o simpleng nagpapasaysa ka ba sa mabilis na kasiyahan? Ito ay tungkol sa higit pa sa pagbibigay, ito ay tungkol sa responsableng pamamahala ng lahat ng ibinigay ng Diyos. Tungkol ito sa pagkilala na ang aming pananalapi ay isang tool na maaaring magamit upang mapalawak ang kanyang kaharian. Ito ay tungkol sa paggawa ng sinasadyang mga pagpipilian sa aming pera, na sumasalamin sa ating pananampalataya sa ating mga aksyon. Sa wakas, pag-usapan natin ang pagiging katiwala ng aming mga relasyon. Ang aming pakikipag-ugnay sa iba ay isang mahalagang aspeto ng ating katiwala. Paano mo tinatrato ang mga nasa paligid mo? Nagpapakita ka ba ng kabaitan, pagkahabag, at paggalang? Binubuo mo ba ang iba o napunit sila? Nagpapalakas ka ba ng malusog, sumusuporta sa mga relasyon, o pinapayagan mo ba ang salungatan at paghahati? Ang aming mga relasyon ay isang salamin ng ating pananampalataya. Ang paraan ng pagtrato sa aming pamilya, mga kaibigan, kasamahan, at kahit na mga estranghero, ay inihayag ang lalim ng ating pangako sa pag-ibig ng Diyos. Ang stewardship ng mga relasyon ay nagsasangkot ng aktibong pag-aalaga ng mga koneksyon, na naghahanap ng pagkakasundo kung kinakailangan, at palaging nagsusumikap na tratuhin ang iba na may parehong pag-ibig at paggalang na ipinakita sa atin ng Diyos. Ito ay tungkol sa kapatawaran, pag-unawa, at pakikiramay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng mga tulay, hindi mga pader. Ito ay tungkol sa pagiging mapagkukunan ng paghihikayat at suporta sa isang mundo na madalas na naramdaman na nasira at nahahati. Ito ang lahat ng mahalagang aspeto ng tapat na pamamahala. Ito ay isang holistic na diskarte, na sumasaklaw sa lahat ng mga lugar ng ating buhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay na sinasadya, alalahanin ng mga regalong ibinigay sa atin ng Diyos, at ginagamit ito ng matalino para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya, hinawakan namin ang katiwala ng oras, talento, at pananalapi, at ang mahalagang papel ng mga relasyon. Ngunit suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Isipin ang iyong oras. Ilan sa mga ito ay tunay na nakatuon sa espiritual na paglaki. Patuloy ka bang nakikipag-ugnayan sa banal na kasulatan, panalangin, at pagsasama? O naramdaman ba ng iyong schedule na patuloy na pinalamutian ng hindi gaanong makabuluhang mga aktibidad? Hindi ito tungkol sa mahigpit na mga schedule o self-flagellation, tungkol ito sa intensyonalidad. Mag-ukit ng dedikadong oras para sa espiritual na pagpapakain, kahit na 15 minuto lamang sa isang araw. Gawin itong isang hindi mapag-aalinlanganan na appointment sa Diyos. Isaalang-alang ang pag-aayuno hindi lamang mula sa pagkain, ngunit mula sa mga abala. Isang araw na walang telebisyon, social media, o kahit na hindi kinakailangang pag-uusap ay maaaring lumikha ng puwang para sa mas malalim na pagmuni-muni at koneksyon sa banal. At ano ang tungkol sa iyong mga talento? Aktibo ka bang naghahanap ng mga paraan upang magamit ang mga ito para sa kaluwalhatian ng Diyos? Hindi ito nangangahulugang mga engranding kilos o mga pahayag sa publiko. Minsan, ang pinaka-nakakaapekto na mga gawa ng serbisyo ay ang tahimik, hindi mapagpanggap. Marahil ikaw ay isang bihasang panadero, gamitin ang iyong talento upang pagpalain ang iyong mga kapitbahay o mag-ambag sa isang lokal na bangko ng pagkain. Siguro ikaw ay isang likas na tagapakinig, mag-alok ng isang mahabagi na tainga sa isang kaibigan na nangangailangan. Ikaw ba ay may talento na manunulat?
Isaalang-alang ang pagsulat ng nakasisiglang nilalaman para sa isang relihiyosong blog o website. Ang iyong mga kasanayan ay maaaring magbigay ng ginhawa o paghihikayat sa mga nahihirapan. Ang susi ay nagpapakilala sa iyong mga lakas at aktibong naghahanap ng mga pagkakataon upang magamit ang mga ito sa loob ng isang konteksto na nakahanay sa iyong pananampalataya. Bisitahin natin ang pananalapi sa pananalapi. Napag-usapan namin ang tungkol sa ikapo, ngunit ang responsableng pamamahala sa pananalapi ay umaabot pa. Isaalang-alang ang paglikha ng isang budget, hindi ito tungkol sa paghihigpit, ito ay tungkol sa empowerment. Ang pag-unawa kung saan pupunta ang iyong pera ay nagbibigay daan sa iyo upang gumawa ng mga kaalamang desisyon tungkol sa iyong paggasta. Pinahahalagahan mo ba ang mga pangangailangan sa paglipas ng kagustuhan? Nagse-save ka ba para sa hinaharap, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong pamilya at para sa mga kadahilanan na naniniwala ka? Tumingin sa etikal na pamumuhunan pagsuporta sa mga negosyo na sumasalamin sa iyong mga halaga at positibong nag-ambag sa lipunan. Ito ay isang malakas na paraan upang ihanay ang iyong pananalapi sa iyong pananampalataya. Tandaan, ang iyong pera ay isang tool, isang mapagkukunan upang mabuo ang kaharian ng Diyos, kapwa materyal at espiritual. Ito ay tungkol sa paggawa ng sinasadya, may malay tao na mga pagpipilian sa iyong mga mapagkukunan. Sa wakas, bumalik tayo sa mga relasyon. Tinawag tayo na mahalin ang ating mga kapitbahay tulad ng ating sarili. Ngunit ano ang tunay na ibig sabihin nito sa praktikal na kahulugan? Nangangahulugan ito ng pagpapalawak ng biyaya, kapatawaran, at pag-unawa. Nangangahulugan ito ng aktibong pakikinig sa iba, na naghahangad na maunawaan ang kanilang mga pananaw, kahit na naiiba sila sa iyong sarili. Nangangahulugan ito na nag-aalok ng suporta at paghihikayat, kahit na mahirap. Nangangahulugan ito ng pagpili ng kabaitan sa paghuhusga, pakikiramay sa pagpuna. Nangangahulugan ito ng aktibong pag-aalaga ng iyong mga relasyon, oras ng pamumuhunan at enerhiya sa mga koneksyon na mahalaga sa iyo. Ang pagtatayo ng malakas, malusog na relasyon ay nangangailangan ng pagsisikap, ngunit ang mga gantimpala ay hindi mababago. Nagbibigay sila ng isang sistema ng suporta, isang mapagkukunan ng lakas at paghihikayat, at isang salamin ng pag-ibig ng Diyos sa pagkilos. Isaalang-alang kung paano mo maaaring aktibong mapabuti ang iyong mga relasyon, na nagsisimula sa maliliit na kilos ng kabaitan at pagpapalawak ng biyaya kahit nasa mga mapaghamong sitwasyon. Tandaan, ang lahat ay magkakaugnay na aspeto ng tapat na pamamahala. Nagtutulungan sila upang lumikha ng isang buhay na kapwa makabuluhan at may layunin, isang buhay na sumasalamin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Isipin ang iyong oras. Ito ay marahil ang iyong pinakamahalagang mapagkukunan, kahit na mas mahalaga kaysa sa pera. Paano mo pinangangasiwaan ang iyong oras? Pinahahalagahan mo ba ang mga aktibidad na nakahanay sa iyong pananampalataya at mga halaga? Ginugugol mo ba ang iyong oras sa mga paraan na pinangangalagaan ang iyong espiritual na paglaki, palakasin ang iyong mga relasyon, at mag-ambag sa kagalingan ng iba? Maraming mga tao ang nagpupumilit sa pamamahala ng oras, nakakaramdam ng labis at patuloy na paghabol sa mga deadline. Ngunit ang epektibong pamamahala ng oras ay hindi lamang tungkol sa kahusayan, tungkol ito sa intensyonalidad. Ito ay tungkol sa sinasadyang pagpili kung paano mo ginugol ang iyong pinakamahalagang kalakal. Isaalang-alang ang paglikha ng isang schedule, hindi bilang isang mahigpit na pagpilit, ngunit bilang isang balangkas para sa maingat na pamumuhay. Maglaan ng mga tiyak na puwang ng oras para sa panalangin, pagmumuni-muni, pag-aaral sa Biblia, o iba pang mga espiritual na kasanayan. Mag-schedule ng oras para sa pamilya at mga kaibigan, para sa mga aktibidad na nagdadala sa iyo ng kagalakan at pagpapahinga, at para sa paglilingkod sa iba. Maging makatutuhanang, huwag overschedule ang iyong sarili. Bumuo sa oras ng buffer upang account para sa mga hindi inaasahang kaganapan. At huwag matakot na sabihin na, hindi, sa mga pangako na hindi nakahanay sa iyong mga prioridad. Ang pag-aaral na sabihin ay hindi isang gawa ng pangangalaga sa sarili at isang mahalagang aspeto ng responsableng oras ng pangangasiwa. Isipin ang iyong mga talento at regalo. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng mga natatanging kakayahan at talento. Paano mo ginagamit ang mga regalong ito upang maglingkod sa iba at magtayo ng kaharian ng Diyos?
Nilibing mo ba ang iyong mga talento, o aktibong naghahanap ka ba ng mga pagkakataon na gamitin ang mga ito para sa higit na kabutihan? Marahil mayroon kang isang knack para sa pag-aayos, voluntaryo upang makatulong sa isang kaganapan sa simbahan o isang proyekto sa komunidad. Siguro ikaw ay isang bihasang tagapagbalita, gamitin ang iyong boses upang magtaguyod para sa marginalized o upang ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba. Ano man ang iyong mga talento, maraming mga paraan upang magamit ang mga ito upang makagawa ng positibong epekto sa mundo. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng maliliit na gawa ng serbisyo. Ang isang simpleng gawa ng kabaitan, isang nakikinig na tainga, isang tulong na kamay ang mga tila hindi gaanong kahalagahan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa buhay ng iba at sa iyong sariling espiritual na paglalakbay. Isaalang-alang ang pagboluntaryo sa isang walang tirahan na tirahan, pagbisita sa isang nursing home, o nag-aalok lamang ng isang magiliw na ngiti sa isang estranghero. Ang mga gawaing ito ng paglilingkod ay hindi lamang nakikinabang sa iba, ngunit pinayaman din nila ang iyong sariling buhay, pinalalalim ang iyong pananampalataya at pinapalakas ang iyong koneksyon sa Diyos. Tandaan, ang katiwala ay hindi lamang tungkol sa pamamahala ng mga mapagkukunan, tungkol ito sa paggamit ng mga mapagkukunang iyon upang ipakita ang pag-ibig at biyaya ng Diyos sa mundo. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng isang buhay na layunin at kahulugan, isang buhay na pinarangalan ng mga regalo ng Diyos at sumasalamin sa kanyang walang hanggan na pag-ibig. Ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay, isang panghabambuhay na pangako sa pag-align ng iyong mga aksyon sa iyong mga paniniwala, isang testamento sa iyong pananampalataya na nakikita sa bawat aspeto ng iyong buhay. Isaalang-alang ang epekto na maaari mong gawin, simula ngayon, na may isang nabagong pokus sa sinasadyang pamumuhay. Ang sinasadyang pamumuhay na ito, ang maingat na pangangasiwa na ito, ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, tungkol ito sa pag-unlad. Lahat tayo ay natitisod, lahat tayo ay nagkakamali. Ang susi ay upang malaman mula sa mga maling akala at upang patuloy na sumulong, palaging nagsusumikap upang ihanay ang ating mga aksyon sa ating mga paniniwala. Huwag masiraan ang loob ng mga pag-aalsa, tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglaki at pagpipino. Tandaan, ang biyaya ng Diyos ay sagana at ang kanyang awa ay bago tuwing umaga. Isipin ang iyong pananalapi, pinamamahalaan mo ba ang iyong pera ng responsable, ginagamit ito ng matalino upang suportahan ang iyong pamilya, iyong simbahan, at kawang gawa. Nakatira ka ba sa loob ng iyong paraan, pag-iwas sa hindi kinakailangang utang, at pag-save para sa hinaharap? Ang pamamahala sa pananalapi ay isang mahalagang aspeto ng pangkalahatang pangangasiwa, na sumasalamin sa ating responsibilidad na pamahalaan ang mga pagpapala ng Diyos ng responsable. Hindi ito tungkol sa pag-iipon ng kayamanan, ngunit tungkol sa paggamit ng kung ano ang mayroon tayo upang higit pa ang kaharian ng Diyos. Isaalang-alang ang regular na ikapo, pagsuporta sa mga misyon, at pagbibigay sa mga samahan na nakahanay sa iyong mga halaga. Tandaan, ang iyong pananalapi ay isang tool, isang mapagkukunan na maaaring magamit upang makagawa ng isang positibong epekto sa mundo. At huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pisikal na pangangasiwa. Ang aming mga katawan ay mga templo ng banal na espiritu, at tinawag tayong alagaan sila ng responsable. Kasama dito ang pagkain ng malusog, regular na pag-ehersisyo, pagkuha ng sapat na pagtulog, at pag-iwas sa mga nakakapinsalang sangkap. Ito ay tungkol sa pag-prioritize ng ating kagalingan, hindi lamang para sa ating sariling kapakanan, kundi bilang isang paraan upang parangalan ang regalo ng Diyos sa buhay. Kapag inaalagaan natin ang ating pisikal na kalusugan, mas mahusay tayong kagamitan upang maglingkod sa iba at mabuhay ng isang layunin at kahulugan. Hindi ito tungkol sa pagkamit ng ilang hindi matamo na perpekto ng pisikal na pagiging perpekto, ngunit tungkol sa paggawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na nagtataguyod ng kalusugan at kagalingan. Isipin ang iyong mga relasyon. Paano mo pinangangalagaan ang iyong mga relasyon sa pamilya, kaibigan, at iyong komunidad? Aktibo ka bang namumuhunan sa mga ugnayang ito, gumugol ng kalidad ng oras sa mga mahal sa buhay, at ipinapakita sa kanila na nagmamalasakit ka? Malakas, malusog na relasyon ay mahalaga para sa ating espiritual na paglaki at kagalingan. Nagbibigay sila ng suporta, paghihikayat, at isang pakiramdam ng pag-aari. Gumawa ng oras para sa mga makabuluhang pag-uusap, ibinahaging aktibidad,
at mga gawa ng serbisyo upang palakasin ang iyong mga bonus sa iba. Tandaan, ang ating mga relasyon ay isang regalo mula sa Diyos, at tinawag tayo upang mahalin at alagaan sila. Sa wakas, isaalang-alang ang iyong kaisipan at emosyonal na kagalingan. Inaalagaan mo ba ang iyong kalusugan sa kaisipan at emosyonal? Mamamahala ka ba ng stress ng epektibo, naghahanap ng suporta kung kinakailangan, at pag-prioritize ng pangangalaga sa sarili? Ang kalusugan sa kaisipan at emosyonal ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan, at ang pagpapabayaan nito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Huwag mag-atubiling humingi ng propesyonal na tulong kung nahihirapan ka. Tandaan, ang pag-aalaga ng iyong kaisipan at emosyonal na kagalingan ay isang gawa ng pag-ibig sa sarili at isang testamento sa iyong pangako sa holistic na pamamahala. Tungkol ito sa pagkilala na ikaw ay isang mahalagang bahagi ng nilikha ng Diyos at karapat-dapat na pag-aalaga at pakikiramay. Ang holistic na diskarte na ito, na sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng iyong buhay espiritual, pinansyal, pisikal, relational, at emosyonal ay ang pundasyon ng isang buhay na maayos, isang buhay na nakatuon sa paggalang sa Diyos sa lahat ng paraan. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa bawat isa sa mga lugar na ito. Tungkol sa espiritual na pangangasiwa, hindi lamang ito tungkol sa pagdalo sa mga serbisyo sa simbahan, kahit na tiyak na mahalaga iyon. Ito ay tungkol sa paglilinang ng isang pang-araw-araw, personal na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral sa Biblia, at pagmumuni-muni. Maghanap ng isang tahimik na puwang bawat araw, kahit na para lamang sa 5 minuto, upang kumonekta sa iyong tagalikha. Pagnilayan ng kanyang salita, makinig para sa kanyang gabay, at payagan ang kanyang pag-ibig na punan ang iyong puso. Ang pare-pareho na espiritual na kasanayan ay magpapalakas sa iyong pananampalataya at bibigyan ka ng karunungan at lakas upang mag-navigate sa mga hamon sa buhay. Isaalang-alang ang pagsali sa isang maliit na grupo o paghahanap ng isang mentor upang matulungan kang lumago sa iyong pananampalataya. Ang paligid ng iyong sarili sa mga katulad na pag-iisip na individual ay maaaring magbigay ng paghihikayat, suporta, at pananagutan. Isipin ang iyong oras. Ang oras ay isang mahalagang mapagkukunan, isang regalo na hindi mai-replenish. Paano mo ginugugol ang iyong oras? Pinahahalagahan mo ba ang mga aktibidad na nakahanay sa iyong mga halaga at nag-aambag sa iyong pangkalahatang kagalingan? O pinapayagan mo ang iyong oras na mag-ulas sa hindi produktibo o kahit na nakakapinsalang mga hangarin? Ang sinasadyang pamamahala ng oras ay mahalaga. Alamin na sabihin na, hindi, sa mga pangako na dumadaloy sa iyong enerhiya o makagambala sa iyo sa iyong mga prioridad. Mag-schedule ng oras para sa mga bagay na tunay na mahalaga, tulad ng paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay, paghabol sa iyong mga hilig, at paglilingkod sa iba. Tandaan, kung paano mo ginugol ang iyong oras ay isang salamin ng iyong mga halaga at prioridad. Bisitahin natin ang pananalapi sa pananalapi. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa utang at pag-save ng pera, kahit na ang mga ito ay tiyak na mahalagang aspeto. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang maingat na diskarte sa iyong pananalapi, isa na sumasalamin sa iyong mga halaga at prioridad. Lumikha ng isang budget, subaybayan ang iyong paggasta, at gumawa ng mga malay-tao na mga pagpapasya tungkol sa kung paano mo ay lalaan ang iyong mga mapagkukunan. Isaalang-alang ang pagbibigay ng kawang-gawa bilang isang regular na bahagi ng iyong plano sa pananalapi. Kahit na ang mga maliliit na kilos ng kabutihang loob ay maaaring gumawa ng isang makabuluhang pagkakaiba sa buhay ng iba at sa iyong sariling espiritual na paglaki. Alamin ang tungkol sa iba't ibang mga diskarte sa pamumuhunan at gumawa ng mga kaalamang desisyon tungkol sa iyong pinansyal na hinaharap. Humingi ng payo mula sa isang tagapayo sa pananalapi kung kinakailangan. Tandaan, ang iyong pananalapi ay isang tool na maaaring magamit upang pagpalain ang iba at higit pang kaharian ng Diyos. Tungkol sa pisikal na pangangasiwa, tandaan na ito ay isang holistic na diskarte. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ehersisyo, ito ay tungkol sa pagpapakain sa iyong katawan ng mga mabuting pagkain, pagkuha ng sapat na pahinga, at pamamahala ng mga antas ng stress. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga kasanayan sa pag-iisip tulad ng yoga o pagmumuni-muni sa iyong nakagawiang. Ang mga kasanayang ito ay makakatulong sa iyo upang kumonekta sa iyong katawan, bawasan ang stress, at pagbutihin ang iyong pangkalahatang kagalingan.
Mag-schedule ng mga regular na pag-check-up sa iyong doktor at dentista. Ang maagang pagtuklas at pag-iwas ay susi sa pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Tandaan, ang iyong katawan ay isang templo, at nararapat itong tratuhin ng may paggalang at pag-aalaga. Iwasan ang mga nakakapinsalang sangkap at linangin ang malusog na gawi. Ito ay isang pamumuhunan sa iyong pangmatagalang kalusugan at kagalingan. Sa kaharian ng mga relasyon, tandaan na ang pag-aalaga ng mga relasyon ay nangangailangan ng pare-pareho na pagsisikap at intensyonalidad. Gumawa ng oras para sa regular na komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Makinig ng mabuti kapag nagsasalita sila, nag-aalok ng suporta kapag kailangan nila ito, at ipagdiwang ang kanilang mga tagumpay. Patawarin ang mga nasaktan sa iyo at humingi ng pagkakasundo kung kinakailangan. Malakas, malusog na relasyon ay itinayo sa tiwala, paggalang, at suporta sa isa't isa. Linangin ang pakikiramay at pag-unawa sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Tandaan, ang iyong mga relasyon ay isang mapagkukunan ng lakas, kagalakan, at suporta. Mamuhunan sa kanila ng matalino. At sa wakas, ang kagalingan sa kaisipan at emosyonal ay pinakamahalaga. Mahalaga na unahin ang pangangalaga sa sarili at humingi ng suporta kung kinakailangan. Huwag mag-atubiling maabot ang isang therapist o tagapayo kung nahihirapan ka sa iyong kalusugan sa kaisipan. Makisali sa mga aktibidad na nagdadala sa iyo ng kagalakan at pagpapahinga. Gumugol ng oras sa kalikasan, makinig sa musika, magbasa ng isang libro, o ituloy ang isang libangan. Magsagawa ng pakikiramay sa sarili at patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali. Tandaan, ang pag-aalaga ng iyong kalusugan sa kaisipan at emosyonal ay isang gawa ng pag-ibig sa sarili at isang testamento sa iyong pangako sa holistic na pamamahala. Ito ay isang mahalagang bahagi ng pamumuhay ng isang buhay na pinarangalan ang Diyos. Kaya, anong lugar ng Katie wala ang pinaka-nasasabik mong ituon muna? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi ka makaligtaan sa mga hinaharap na video, at siguraduhin suriin ang aking susunod na video sa mga praktikal na hakbang sa pagbabudget. Hanggang sa pagkatapos, pagpalain kayo ng Diyos. Ito si Marco, nag-sign off.